Na-shadow ban ka ba? At paano ba natin malalaman kung na-shadow ban ang ating Facebook account? At sabay-sabay natin alamin kung ano-ano ang mga dahilan. What's up po mga idol? Good morning and welcome to my channel. So mga idol, for today's video ay tuturo ko po sa inyo step by step kung paano malalaman at ano-ano ang mga dahilan kung na-shadow ban ang ating Facebook account. Dahil yan po ang request at katanungan ni Sir Joseph Tobiano. Ito pa Sir Idol, pwede ka gumawa ng tutorial about sa shadow ban at mga dapat gawin o hindi dapat gawin para hindi ma-restrict ni Meta. Okay po Sir Joseph, so pag-usapan po natin ang tungkol sa Facebook shadow ban at kung ano-ano ang mga dahilan nito. At bago po tayo magpatuloy ay huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, comments, and share this video. Hi, mga idol! Welcome to my channel, Simple Vlog 1986. This channel is informative and interesting, especially from Facebook, YouTube, CapCut, TikTok, and any social media platforms. Thanks so much for watching. Alright po mga idol, so umpisahan na po natin. Una, what is Facebook shadow ban? Means that your account has been put in an invisible mode, limiting the reach and engagement of your content. So, ang ibig kong sabihin mga idol ni shadow ban ay ito po ang isang paraan ni Facebook na once po tayo lumabag sa kanyang community guidelines, ay maging invisible po ang ating mga content, video, or mga posts, lalong-lalong na sa ating mga followers. Hindi po lalabas ang ating mga content videos sa kanilang mga news feeds. Yes po. At dahil limitado na at hindi na po lumalabas ang ating mga content, ay maapektuhan po ang ating engagement. Kaya po mga idol, wag po nating baliwalain si shadow ban dahil mas malala pa po siya sa violation or restriction. Dahil si shadow ban po mga idol, dahil hindi po tayo ni-notify ni Facebook na nagkaroon po tayo ng shadow ban. Hindi po katulad sa violation or restriction na meron po tayong notify. So ganun po kalupit si shadow ban. Kaya iwasan po natin mga idol na magkaroon ng shadow ban ang ating Facebook account. So mga idol, punta na po tayo sa exciting part. Sa part na dito sa some common reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng shadow ban at ano-ano ang mga halimbawa at ang mga dahilan. Yes po. First is yung spamming behavior. Second is inappropriate content. Third is content theft. Fourth, sharing content and using suspicious links. So mga idol, wag po kayong mag-alala dahil isa-isahin po natin yan, ipapaliwanag at kung ano ang mga halimbawa at ang mga dahilan. So una dito tayo sa spamming behavior. Ito po yung mga suspicious activity natin kay Facebook. At hindi po natin napapansin na ginagawa na po pala natin. Halimbawa, gaya ng posting content quickly. Ito po yung pagpo-post o pag-upload natin ng content sunod-sunod or agad-agad. Halimbawa, nag-upload po tayo ng content video natin ng 7 a.m. Ganyan. Tapos, nag-upload ka din ulit ng content video ng 7:20 a.m. So, maiksi lang po yung pagitan ng oras. Bawal na bawal po yan kay Facebook mga idol. Kaya dapat ang tamang pag-upload po ng content video natin mga idol ay dapat po hindi sunod-sunod. Dapat po may pagitan ito na 2 to 3 hours bago po tayo mag-upload ulit ng content video natin. Yes po. Next is sending lots of friends requests quickly. So, bawal na bawal din po mag-send ng friend request na sunod-sunod. Lalong-lalo na po yung follow to follow. Although, hindi naman po siya bawal, pero dapat po ay limitahan natin kung tayo po mag-send ng friend request or mag-follow to follow. Dapat, makipag-engage po muna tayo bago po tayo mag
friend request or mag-follow to follow. Ganun po ang tamang makipag-engage. Yes po. So, take note po mga idol, dito pa lang po tayo sa spamming behavior. So, ang next is yung using lots of hashtag. So, bawal na bawal po tayo gumamit ng maraming hashtag sa ating content video. Dapat po kung maglagay po tayo ng mga hashtag, dapat ay 2 to 3 hashtag lang po ang ilalagay natin. At take note din po mga idol, dapat ang ilagay na hashtag ay related lang po sa ating i-upload na content video. So yan po ang mga spam behavior na bawal natin gawin para hindi po tayo ma-shadow ban. So next is yung inappropriate content. So ito po yung content na bawal natin i-upload tulad ng mapang-abusong content. At ito po yung mga halimbawa at ang mga dahilan. Hate speech. So bawal na bawal po tayo mag-upload ng ating mga content or mag-post sa ating text post ng mga murang salita. Next is promote terrorism. So bawal din po tayo mag-post ng mga content video or mag-share ng video tulad ng mga bombing. Next is violence. So alam naman po natin na bawal po yung mga violenting video. Next is child abuse. So bawal po tayo mag-upload ng mga video na yung mga nasasaktan na mga bata. Next is yung harmful activities tulad ng mga disgrasya or mga trouble. Yan po mga idol ay bawal na bawal po natin i-upload this po. At lastly is yung fake news. So, bawal po tayo mag-upload ng mga video na mga misunderstanding or unclear. So, mga idol, wag na wag po natin yan i-apply sa ating mga content para hindi po tayo magkaroon ng violation o hindi po natin ma-break ang community guidelines ni Facebook para hindi din po tayo magkakaroon ng shadow ban sa ating account. So, next is yung content thief. So ito po yung part na marami pong nag-report sa atin ng mga kapwa nating content creator dahil sa ating mga post o in-upload na mga spam at abusive content. Bakit? Dahil ito ang mga dahilan. Download videos posted by others. So nag-download ka po ng video na hindi sa'yo tapos pinost mo po sa Facebook account mo. So bawal na bawal po yan kay Facebook mga idol. Dapat gumawa po tayo ng ating sariling content video na authentic at originality. Yes po. Copy and screenshot and convert it into text and paste it. So, ang ibig pong sabihin ng mga idol ay meron ka pong nagustuhan na mga message or text message, especially sa sinalihan nating mga group, ay kinopy-paste mo po or in-screenshot tapos at pinost po natin sa ating Facebook wall. Bawal na bawal din po yan mga idol. And last is yung repost. Bawal na bawal po tayo mag-repost ng ating mga content video, lalong-lalo na po yung naka-upload na sa ating profile Facebook account tapos in-upload din po natin sa ating Facebook page. So bawal na bawal po yan mga idol. So as I said, dapat po gumawa po tayo ng ating sariling video na original or authentic. Yes po. Para hindi po tayo magkaroon ng shadow ban sa ating account. So next is yung sharing content and using suspicious links. Ito po yung part na bawal po tayo maglagay ng link sa ating comment section na hindi po frequently kay Facebook. At lalong-lalo na po sa ating mga sinalihang group ay bawal na bawal po natin i-share ang ating mga content na may mga suspicious links. Halimbawa, tulad po nito. Yan. Yan po. Yan, ganyan. Lalong-lalo na po na involved po yung gambling or sugal. Yan po. Diba? Kaya bawal na bawal po yan mga idol. Pag ganyan, pwede lang po tayo mag-react, wag po natin i-share. So mga idol, yan po yung mga common reason kung bakit po tayo ma-shadow ban. At upang maiwasan po natin ang shadow ban, ay siguraduhin po nating sumunod tayo sa patakaran ni Facebook at mag-ingat sa mga uri ng content
na ipopost o i-upload po natin. At kung sa tingin nyo po, kung nasyadoban ang account nyo, pwede po tayo mag-submit ng appeal sa Facebook support para malaman ang dahilan at mabigyan ng solusyon. So mga idol, kung meron pa po kayong mga katanungan, put your comments below para po mabasa ko po yan at masagot ko rin po kayo. At bago pa ako magpapasalamat, ay shoutout ko muna sina Jocelyn Gallego, watching from Riyadh, Saudi. Rodel Ripizo, watching from Romblon. TZ, watching from Oman. And shout out for Chinita Farm Vlog, Justin Lasapin, Berna Kawagas, Teresita Tayag. Alright po mga idol, shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. God bless us po at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!